Nakatira kaming mag-anak kasama ang mama at papa ko. At dalawa ko pang nakababatang kapatid sa bahay ng grandparents ko. Pero nang mamatay ang mga magulang ko, ay ginawa kaming katulong ng mga kaanak namin. Itago niyo po ako sa pangalang Kayla Ate, 40 years old at matagumpay na negosyante dito sa Davao. Taga Cavite po kami dati, Ate Ella. Doon ang lugar ng papa namin, si mama naman anak ng dating labandera nila papa na namatay na. Pinag-aral ng mga lolo at lola ko, at dahil sabay sila lumaki ni papa, ay sila na din ang nagkatuluyan. Mula bata pa lang ako ay lumaking marangya ang pamumuhay naming magkakapatid. Nag-aaral sa private school, may mga kasambahay, may sariling yaya kami ng mga kapatid ko, at may driver na naghahatid sundo sa amin sa eskwela. Lumaki din kaming spoiled sa mga lolo at lola, lalo na sa magulang. Nag-iisang anak lang si Papa, pero may part siyang half-sibling sa side ni Lolo. Una pa lang hindi na talaga magaganda ang ugali nila kahit ang kanilang mga anak. Nasa grade 4 ako noon nang inatake sa puso si Lolo at mamatay. Nakaaway pa noon ni Papa ang mga kapatid niya dahil sa mana. Ang alam ko may nakuha naman silang mana, pero hindi ganun kalaki dahil hindi kasal si Lolo sa nanay nila, kundi sa mama lang ni Papa. Ang sabi pa nga noon ni Lola ay hindi makukuha ng mga kapatid ni Papa ang mga negosyo at ari-arian namin. Dahil negosyo yon ng pamilya ni Lola at ipinamana na iyon sa Papa ko ng parents niya, kaya hindi iyon konjugal. Naging magulo na ang pamilya namin buhat mamatay si Lolo. Madalas sumugod ang pinakapanganay na kapatid ni Papa sa bahay namin at madalas na dahilan ay ang hinahabol nilang pera, mana at negosyo. Sumunod na taon namatay na din noon si Lola. Stressed ito palagi at nanghina at namayat ng husto kahit wala namang makitang sakit ang mga doktor. Hanggang sa tuluyan na ding bumigay. Ako naman ay 11 years old na noon. Nang mawala si Lola ay biglang nagbago naman ang ihip ng hangin. Bigla na lang naging kasundo ni Papa ang mga kapatid niya. Naging madalas na sila sa malaki naming bahay, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Ang dalawang kapatid na lalaki ni Papa ay isinosyo pa ni Papa sa bagong business. At ang mga tita ko naman ay ginawang manager ni Mama sa restaurant. Ang isa naman ay nagtrabaho sa recruitment agency ni Mama. Sobrang naging busy na ang parents ko sa negosyo. Kami namsang Tres Marias nilang anak kong tawagin ay lumaki sa luho at walang alam sa buhay dahil sanay kaming may tagapagsilbi. Ngunit isang pangyayari naman ang hindi inaasahan. 13 years old ako nang sabay na mamatay sa car accident ang parents ko. Ate, paano na tayo ngayong wala na sina mommy at daddy? Sabi sa akin ni Monica, ang bunso kong kapatid, na noon ay 9 years old pa lang. Dito lang tayo sa bahay, Monica. Andyan pa naman si Nanay Cora at Manang Bebeng, saka diba mayaman naman tayo, hindi tayo magugutom. Sabi naman ni Kathy ang sumunod sa akin na 11 years old na. Oo nga naman, Monica, andito din ako, di ko kayo pababayaan. Sabi ko sa kanila habang sabay-sabay kaming umiiyak. Pagkatapos ng libing ng parents namin ay lumipat na agad sa bahay namin ang pinakapanganay na kapatid ni Papa na lalaki at ang asawa nito at 2 anak na higit matanda sa akin. Lumipat na din ang bunsong kapatid nila na sinundan ni Papa na babae at ang asawa at anak nitong 16 years old na. Dito na muna kami titira, mga pamangkin, ang sabi ni Tio Ramon, dahil daw kailangan namin ng guardian na magkakapatid. Ginamit nilang mag-asawa ang silid ng parents ko. At kahit hindi pa kami pumayag ay wala naman kaming magagawa. Ang tita Claire ko naman at asawa niya ay ginamit nila ang silid nila Lola na matagal na ding bakante. Unti-unti ramdam na naming magkakapatid na magsisimula ng magbago ang aming buhay. Walang abogado na nagpunta sa amin para sa last will ng parents ko. Basta ang maraming bagay ay ang simulang magbago, inalis ang lahat ng aming kasambahay. May isang bago na siyang tagaluto, kasambahay daw iyon nila Tio Ramon. Kaming magkakapatid ay lumipat sa quarters ng driver, sa likod ng malaking bahay. Hindi na din kami pumapasok sa eskwela.
Palaging may bantay na gwardiya sa malaki at mataas naming gate. Hindi na kami maaring lumabas ng gate. Sa loob lamang ng munti naming silid sa malaking bahay at bakura ng aning mundo. Tito Ramon, kailan po kami magbabalik sa eskwela? Almost 1 year na din po kaming hindi nag-aaral. Isang araw ay tanong ko dito habang inihahanda ang kanyang almusal. Umalis ka nga sa harapan ko. Like ka mainit ang ulo ko, madami na akong problema sa negosyo. Huwag mo nang dagdagan pa at baka masaktan ka lang. Ang gulo-gulo na sa Bainminpat na pamilya na silang nakatira doon kasama ang kanilang mga anak na hindi maganda ang trato sa amin dahil ginagawa kaming katulong nila at pinagdadamutan sa pagkain. Awang-awa ako sa mga kapatid ko na walang anumang karanasan sa gawaing bahay. Gusto ko mang tulungan mga kapatid ko, walang paraan. Hindi kami nakakalabas, putol na rin ang linya ng telefon sa bahay namin. Maliban sa isang mataray na kasambahay, ay wala na kaming driver na maaari sana naming maging access upang makahingi ng tulong. After 2 years, ay bigla naman kaming dinalang magkakapatid sa Davao sa magulang ng asawa ni Tito Ted. Pangatlong kapatid siya ni Papa. Dahil may buyer na daw ang malaki naming bahay na kailangan ng maibenta para makover sa naluluging business at mga utang daw na naiwan pa ng parents ko sa bangko. Mabait sa amin ang asawa ni Tito Ted na si Tita Malu. Ito ang madalas magtago ng mga food para makatikim pa din kami ng masarap na pagkain. Wala silang sariling anak ni Tito Ted, pero may 2 anak si Tito Ted. Sa una na hindi din maganda ang ugali. Nagagalit pati kay Tita Malu pag mabait ito sa amin. Nang mapatira kami sa Davao ay naging masaya kaming magkakapatid, mabait sa amin si Lolo Isko at Lola Binay. Ito ang mga magulang ni Tita Malu. Binusog kami ng 2 matanda sa pagmamahal at nakabalik din kami sa pag-aaral sa tulong ng 2 matanda at sa mga pinapadala ni Tita Malu. 2 years na kami sa Davao nang umuwi si Tita Malu. May ibang babae daw si Tito Ted at nagkaanak pa, hindi man sila kasal. Kaya wala siyang habol. Nalaman din namin na tuluyan na palang nabenta ang bahay namin. Si Tita Malu naman ay wala ding pinag-aralan at walang alam ano ng status ng business ng parents ko. Sabi lang niya, close na ang recruitment agency ni Mama na lugi dahil lulong sa kasino ang tita ko. Ganon din ang resto namin, tuluyan na ding nagsara, humina at tuluyang nalugi dahil sa food quality at poor management. Naiiyak na lang kaming magkakapatid dahil ano pa ang babawiin namin. Ano pang babawiin namin, tita? Kung inubos na nilang lahat ang kabuhayan namin. Huwag kayong mawala ng pag-asa mga anak, andito naman ako at mga lolo at lola nyo. Hindi ko kayo pababayaan. Nagbukas ng karenderya si tita, tulong-tulong kami, malakas naman dahil masarap magluto si Tita Malu. Hindi na siya muling nag-asawa at mama na din ang itinawag namin sa kanya sa request na din niya. Hanggang sa kay bilis na lumipas ng panahong, hindi na halos namin namalayan. Dahil naging masaya na kaming magkakapatid. Sa piling mga taong hindi namin kaano-ano, pero tinuring kaming pamilya. Nakatapos na kaming magkakapatid ng pag-aaral. Bumalik kami ng Cavite para bawiin ang lahat na para sa amin. Pero wala na nga pala talaga kaming mababawi pa. Pagtapos ng higit 10 taon na lumipas ang lahat ng para sa amin, ay hindi na muling maibabalik pa. Si Tito Ramon nakakulong. Napatay daw nito ang kasosyo sa negosyo. Ang asawa naman niya ay natagpuan namin na nagtitinda ng isda sa palengke para may makain sila. Ang 2 nilang anak mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Yung isa na buntis ng walang asawa at yung isa naman ay naaksidente sa motor at napinsala ang paa. Sige ang pag-iyak ng asawa ni Tito Ramon habang humihingi sa amin ng tawad. Sobrang sakit ng ginawa nila sa aming magkakapatid. Pero matapos makita ang kalagayan nila, ay nawala ng kusa ang puot sa puso namin. Si Tito Ted naman inatake ito sa puso at 5 taon na daw patay.
Hirap din sa buhay ang mga anak niya. Ang asawa naman nito na pinalit kay Mama Malu ay may bago ng pamilya. Si Tita Tess ayon nagpapataya sa huweteng at nagpaparipa. Umuupa sa isang maliit na bahay kasama ang asawang magbobote at binubuhay ang 4 na mga apo na iniwan ng anak nila. Si Tita Claire naman may cancer sa bituka at iniwan na ng asawa, sinusuportahan na lang ng anak nilang nagtatrabaho daw sa bangko. Hindi namin alam kung nakarma na ba sila o ang lahat ba ay nagkataon lamang dahil wala naman silang alam sa negosyong pinilit nilang agawin sa amin. Saka namin napag-usapang magkakapatid na tamana dahil ang pangarap naming makaganti sa mga sakim na kaanak ay tadhana na ang gumawa. Magpatawad na lang kami dahil kinilala naman nila ang kanilang pagkakamali. Matapos ang ilang araw na pagstay namin ng Cavite ay bumalik na ulit kami ng Davao. Nabigo kaming mabawi ang amin pero masaya kaming nakabalik na maluwag na ang aming mga pusong nagpatawad. Sa ngayon po ay lahat kami ay nasa maayos ng kalagaya. Si Monica nasa Australia na isang engineer kasama ang naging asawa niyang engineer din. At ang nag-iisa nilang anak. Minsan nagbabakasyon sa kanila si Mama Malu. Minsan naman ay sila ang umuuwi. Si Kathy naman ilan na branch ng kanyang bake shop. Mayaman din ang napangasawa nito at nakatira din sila sa Davao. 2 din ang anak ni Kathy. Isang negosyante naman ang naging asawa ko. At ako naman may mga sarili din akong negosyo. 2 din ang naging anak ko. Kasama din namin sa malaki naming bahay si Mama Malu at Lola Binay namin. Si Lolo Isko naman halos 5 years na ring wala. Hanggang ngayon matapos ang halos 3 dekada mula nang mawala ang parents namin ay hindi namin inakala na makakabangon pa kami ulit na magkakapatid. Ang lahat ng narating namin ay utang na loob namin kay Mama Malu, Lola Binay at Lolo Isko. Iba talaga kapag gumawa ka ng masama sa kapwa. Tiyak may bad karma. Pero pag nagtanim ka naman ng mabuti, ay aani ka din ng mabuti. Pagdating ng araw, sana po magustuhan ng makakabasa. Salamat po.